Senator Robin Padilla nag-iingay. Nililihis ang usapan tungkol sa kanyang nag-resign na staff na pinaghihinalaang gumamit ng MJ dyan sa isang CR sa Senado. Pero ito kayang pag-iingay niya ay dahil nilaglag siya ni Maharlika at ini-insinuate nitong vlogger na to na si Robin Padilla ay isa sa mga nag-uuwi ng tsokolating may cannabis mula sa dahig. Kaya pala, ang dalas nilang pumunta sa dahig para pag-uwi, meron silang chocolate cannabis na dala-dala. Well, iyan po ay ayon kay Maharlika. Naimbag na aldaw kanya yung aming kakabsat and welcome back to my channel. Well, dahil sa nilaglag si Maharlika ng kanyang kapwa mga DDS vloggers at pinagbintangan pa na nanghingi siya ng pera kay Amy Marcos at hindi siya pinagbigyan, eto ngayon ang Maharlika. Nang gagalaiti sa galit, lahat na lang inaway. Well, yung mga kapwa niya DDS, yun ang inaaway ngayon ni Maharlika at pinaglalaglag na lahat. Kasama na si Robin Padilla. Pinalalabas kasi ni Maharlika na itong si Robin ay kasama sa grupo na nag-uuwi ng cannabis sa Pilipinas pagkagaling nila sa dahig. Bloodbath talaga gusto nyo, ha? Ang dami kong alam kasi nasa dahig ako. Kayo, ano babato nyo sa akin? Fake news. Senator Robin, totodo ko na yan? Kaya tinuturuan ko na kayo. Immigration and Custom, itong tsokolate na to, pag galing sila sa Netherlands, pinapalitan nila ng laman. Chocolate, kana. Alam nyo na yon. MJ. Lahat ng mga nagagaling sa Netherlands, na Team Alpotera, cannabis chocolate, binibigyan nila dyan sa Pilipinas. Ang tsokolate, ayan, tinutuluan kayo mga jutang, dyan na kayo sa Bureau of Customs at Immigration. Kasi pare-pareho lang kayo. Pag galing sila sa Netherlands, yung laman pinapalitan. Timbangan pala ang Team Alpotera. Mga adictus. Tapos, nade-deflect sila, ibabato nila yung taputahan nila sa akin. So, itong si Robin Padilla, kailangan gumawa ng hakbang or ingay para malihis ang usapin doon at malihis na rin doon sa kanyang staff na si Nadia Montenegro na hinihinala ang gumamit ng MJ sa loob ng CR ng Senado. Although ngayon po, nabalitaan na natin na nag-resign na itong si Nadia Montenegro. Bakit nag-resign? Dahil ang sabi yata ni Nadia, para hindi na madamay sila Robin o yung ibang staff at para na rin sa kanyang mga anak, sa kanyang mental health, blah, 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 blah. Bakit yung pagre-resignin? Okay, granted na pinag-resign nyo, dapat pinadaan nyo muna sa drug test. Bakit papayagan na lang na mag-resign nang wala man lang ginawang hakbang para patunayan ni Nadia sa sarili niya at sa mga taga-Senado na hindi siya yung tinutukoy na nahuling nagmamariwana? Anong ginawa? Pinag-resign, tinanggap yung resignation. Ni Haniho, wala na. So, off the hook na si Nadia. Off the hook na si Robin. Bakit hindi gawin ni Robin yung ginawa ng isang senador na nagpa-drug test at kasama na lahat ng kanyang staff at ang lumabas na resulta, negative silang lahat? Hindi ba dapat tularan muna ni Robin Padilla yon? Magpa-drug test siya at lahat ng kanyang staff para malaman natin, tulad ng ginawa ng isang senador, na walang gumagamit sa kanila ng ipinagbabawal na gamot o ng MG na yan. Hindi ba dapat ganun, Robin? Pero hindi nag-ingay ka kagad Ayon po kasi dito sa Bombo Radio Philippines, panukalang annual mandatory drug testing sa lahat ng opisyal, kabilang ang Pangulo, inihain sa Senado. Naghain si Senador Robin Hood Padilla ng panukalang batas na nag-aatas sa lahat ng public officials, kabilang ang Pangulo ng Pilipinas, na sumailalim sa annual mandatory drug testing. Ang paghahain ng senador ng panukalang batas ay kasabay ng pagbibitiw ni Nadia Montenegro bilang Political Affairs Officer 4 sa kanyang opisina sa ilalim ng Senate Bill number 1200 o ang panukalang Drug-Free Government Act na layong amyendahan ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o obligahin na magkaroon ng annual hair follicle drug test para sa lahat ng mga nasa pamahalaan, mula sa lokal na opisyal hanggang sa mga itinilaga sa mga government-owned and controlled corporations. Bukod sa annual drug test,
hinihimok din ang mga kandidato na sumailalim sa voluntary random drug testing sa loob ng 90 days bago ang araw ng halalan. Sakaling magpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ang isang opisyal, maaari itong magsilbing basihan para sa administratibong kaso na maaaring humantong sa suspensyon o tuluyang pagkakatanggal sa posisyon. Pero mukhang sablay ang timing nitong si Robin Padilla. Sabi dito sa Politico, sablay ang timing. Libanan tells Robin Padilla to clean own backyard before dragging presidency into drug test spectacle. Totoo nga naman yun. Unahin mo muna, Robin Padilla, yung iyong bakuran. Linisin mo, ipa-drug test mo sila lahat. Kasama ka na syempre doon. Bago mo idamay ang presidente natin dyan sa ipinapasa mong panukalang batas. House Minority Leader and 4-piece party list representative Marcelino Libanan rejected the proposal of Senator Robin Padilla mandating the President and other government officials to undergo annual drug tests. Libanan noted that Padilla introduced the measure after one of his staff members was accused of using marijuana inside the Senate building. The timing speaks volumes, sabi ni Libanan. Instead of cleaning up his own backyard, somebody is trying to deflect attention by dragging the office of the president into a spectacle. The presidency is not a stage for gimmicks or stunts. Libanan stressed that his opposition is not about shielding any individual but about safeguarding the institution itself. Tama nga naman. Bago mo ilihis ang usapin, Robin Padilla, unahin mo na muna si Nadia Montenegro. Pabalikin mo muna dyan, ipa-drug test mo, isama mo lahat ng iyong mga staff, at syempre again, kasama ka na rin. Bago ka magdadakdak at idamay mo na naman ang ating presidente. Yun ang style nila eh. At alam nyo ba, kasabay nitong issue ni Robin Padilla, nagdadakdak na naman si Sara Duterte at matagal na daw nilang hinihimok ang presidente through the office of the president na magpa-drug test si President Bongbong Marcos. Pero kung matatandaan natin, noong panahon ng tatay niya, pinagda-drug test si Digong, pero tumalima ba si Digong? Hindi. Sinabi pa nga ni Harry Roque, yung kanyang dating spokesperson, na walang pwedeng pumilit sa presidente na magpa-drug test. Kung gusto ni Digong magpa-drug test, magpapa-drug test siya. Pero walang pwedeng mag-utos sa kanya. O bakit ngayon? Double standard kayo. Na kung si Digong hindi nyo pwedeng pilitin magpa-drug test, pero si BBM pwede. Mapipilit ninyo. Ngayon, pag ayaw niya magpa-drug test, sasabihin nyo, guilty kasi. Pero tama ba itong panukala ni Robin Padilla? Sabi kasi ng Palasyo, Padilla's mandatory drug testing bill unconstitutional. Malacanang declared that the proposal of Senator Robin Hood Padilla to impose annual mandatory drug testing on all government officials is unconstitutional. The proposed measure seeks to require both hair follicle and urine tests once a year for all elected and appointed officials. However, Palace Press Officer Claire Castro said the plan is inconsistent with the 2008 Supreme Court ruling in the case of Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board. In that decision, the court ruled that universal or mandatory drug testing violates constitutional rights, specifically the right to privacy and human rights protection. The law only allows random drug testing, Castro explained, stressing that the palace's position is based on settled jurisprudence. Nasa batas na po yan. Pwede lang ang random drug testing na dapat gawin nyo dyan sa Senado. O, inumpisa na ng isang senador. Nagpa-drug testing na lahat ng staff nila. Kasama yung senador na yon. Lahat sila negative. E di kayo din, gawin din ang gawin ninyo. Random drug testing, okay yan. Pero yung sinasabi mong mandatory, that is against the law. The proposal by Padilla has stirred debate with questions over whether annual testing would withstand constitutional scrutiny given the Supreme Court's clear stance on the issue. Oh, may sagot na dyan ang Supreme Court.
Nasa konstitusyon din yan. Labag sa batas yan. Bakit ba kayo dyan sa Senado? Pinipilit niyong pilipitin ang batas para lang umayon sa mga kagustuhan ninyo. Sa tanong nga, na is drug testing a violation of privacy in the Philippines? Ang sagot po rito, the Supreme Court in 2014 have likewise asserted that mandatory drug testing is a violation of the right to privacy and the right against self-incrimination or testifying against oneself. So halatang-halata po natin kung ano ang gusto mangyari ni Senator Robin Padilla. Ilihis ang issue sa kanila at pagtuunan yung kanilang walang katapusang pagpupumilit sa ating presidente na magpa-drug test. Pero pag sa kanila yan at sabihin mo magpa-drug test si Digong nung araw, walang pwedeng pumilit sa presidente. Pero ngayon, kahit na alam nila ang batas, or baka si Robin hindi niya alam yung batas, ito lang ipagpipilitan nila. Dahil sinabi ko na sa inyo, simulat sa pulpa nung election campaign, nung nagpalabas si Digong na mayroong isang presidentiable na gumagamit ng cocaine, isang drug addict, yan po ang kanilang naratibo. Dapat hindi maputol ang narrative na yan. Dapat hanggang 2028, ipagpilitan nila na si President Bongbong Marcos ay isang drug addict na siya ay cocaine user. Gusto nilang isaksak talaga sa isipan ng taong bayan na addict ang ating presidente. Pero nanggaling na rin mismo kay Digong nung panahon na lumabas yung narco list na wala ang pangalan ni PBBM sa listahan. Pero sa press con kahapon matapos sumarap sa pagdinig ng Senado sa war on drugs, natanong ulit ang dating Pangulo tungkol dito. Ayon kay Digong, wala naman daw talaga sa narco list si PBBM. Kung nandyan yung pangalan niya, I would have voiced a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, wala. In fairness to the President ko lang. O, di ba? Galing na mismo yan kay former President. Pero kapag wala sa wisyo itong si Digong, iba naman ang sinasabi niya. Sasabihin niya, meron tayong presidenteng bangag. Bangag noon, bangag hanggang ngayon. O, pero wala daw siyang nakitang pangalan ni Bongbong Marcos sa narco list. Nakita niyo ang inconsistencies ng mga DDS. So, alam ba talaga ni Robin Padilla kung ano yung kanyang panukalang batas? So, sadyang walang alam si Senator Padilla sa batas ng Pilipinas. Uy, pero wag niyong mamaliitin si Robin Padilla dahil ayon sa kanyang asawang si Mariel Padilla, marami pong credentials itong asawa niyang si Robin Padilla. Number one, si Robin nakatapos yan ng college. Meron siyang degree sa criminology. Next, si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Okay? Without even being a senator. Okay? Number three, sa tingin niyo ba ang Philippine Army, bibigyan siya ng ganun kalaking role, ganun kalaking responsibility sa Philippine Army na siya ang in charge of communications at strategic planning? Kung sa tingin niyo hindi siya qualified. Diba? Ang Philippine Army? So, dun sa mga nagsasabi na hindi siya qualified, I beg to disagree. He is more than qualified. O hindi ba? Ayon sa kanyang asawa, kahanga-hanga itong si Senator Robin Padilla. Maraming credentials. Kasama na dyan yung hindi pa siya government officials, hindi pa siya senador, at siya ay nasa kulungan pa, ay meron na siyang naipasang batas. Pwede na palang magpasa ng batas ang hindi naman senador o wala pang posisyon sa gobyerno at ikaw ay nakakulong? Ba, that is one for the books. Si Senator Robin Padilla pa lang ang taong nakapagpasara ng batas habang siya ay nasa kulungan at siya ay wala pang posisyon sa gobyerno. Ganyan po katalino ang ating Senador Robin Padilla. So sa tingin ninyo, bakit pinagpipilitan ni Robin Padilla na magpa-drug test ang ating Pangulo? Sagot dyan, para ilihis ang issue sa ginawa ng kanyang staff na nag-resign na para hindi na madawit pa si Robin Padilla. Pero paano yan? Nilaglag na rin siya ni Maharlika. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.